dito ho kay dito po kay Martin Romualdez, mga bossing. Andali, hinahanap ko eh. Ito ba yun? Villanueva, ayan. O eto, no, yung pagbarag po nung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte kay Martin Romualdez. Kasi po sa nakikita natin mga kababayan, isa po sa pader na talagang hadlang doon sa mga nagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong iba kundi po si Martin Romualdez. Bakit to mga kababayan? Tingnan nyo naman. Di ba? Ano sinasabi doon sa BICAM, doon sa mga ganyan, sa small committee, etc., etc. Zaldico at Chis Escudero. Doon nga daw sa small committee, si Martin Romualdez hindi uma-attend. 4 yan eh. No? 4. Martin Romualdez na hindi uma-attend doon sa small committee na yon. Si Grace po na hindi pinapa-attend. Sabi sa small committee, Chis Escudero at si Zaldico. Pero ngayon, ang ginagawa nitong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, binabarag nila yung pader na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Di parte ng BICAM ang House Speaker, pero bakit siya kinasuhan? At ang nagkaso pa, mga bossing, nakikita nyo ho? Sino-sino? Si Jimmy Bondoc, si Boss Notario. Langya ka, Marcoleta. No, minsan nang magkakatrabaho si Jimmy Bondoc, hindi mo pa ibinigay sa kanya yung pagnotaryo kay Gutesa. Sumunod eto, ano pangalan ni Gasolito? Ito si si Gasolito. Nakalimutan ko pangalan ni Gasolito eh. At si Pantaleon Alvarez na siniwalat nung kanyang anak na meron siyang pagpapagawa o pagpapatayo ng mansyon para doon daw sa kabit niya. Basahin natin ito. Kinwestiyon ni Taguig City Representative Pami Zamora, ang pagkakasama ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kinasuhan ng GRAP kaugnay ng umano'y irregularidad ng 2025 national budget, gayong hindi naman miyembro ng budget kay Bicameral Conference Committee si Romualdez. Tsaka yung mga sinasabi nila palagi ngayon, si Topacio, yun lagi nilang sinasabi ngayon, mga bossing, si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat ng ito. Miski si Chis Escudero, wala naman nung maipakitang ebidensya eh. Di ba? Saka na natin pag-usapan yung mga ganun na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat ng ito kapag meron na kayong inilabas na ebidensya. Maglalabas kayo si Gutesa. Na magtuturo kay Martin Romualdez. Yung script niya tsaka yung sinasabi niya, physical, magkalayo ang sinasabi. Doon na lang po mga kababayan. Sa script niya ang sinasabi, hihingi ng witness protection. Sa physical naman, yung siya na, yung bunganga niya na yung nagsasalita, hindi naman daw kailangan. Madami yung sablay. Mga bossing, at kitang-kita ho natin, mga kababayan, kung paano po kino-quote o kino-coach ni Marcoleta yung kanyang secret witness? Hindi, surprise witness. Di po ba? The speaker isn't even part of the BICAM. So sana po nilinaw po nila yung kinasuhan nila. Kung totoo o kung tungkol talaga sa BICAM ang kanilang kaso, hindi po parte ng BICAM ang speaker. At saka mga boss chief amo sir, ang pansin ko sa kanila, wala na lang yung tipong, sasabihin ko to. Hanggang nongga na lang ho. Di ba? Puro ganun na lang ho, mga kababayan. Puro sinasabi, pero walang pagpapakita ng ebidensya. Ayan po, si Puno, sabi, blame Zaldico and Chis Escudero for 2025 budget controversy. Sila yung dalawang tinutukoy. Pero bakit dinadawit yung Martin Romualdez at pilit na ginigibaho? Kasi nga, itong Martin Romualdez ang nakikita natin na talagang humaharang doon sa mga bibira kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Si Escudero at si Zaldico talaga ang pinupunto, mga bossing. Di ba?
O eto, papakita ko naman sa inyo yung kay Pantaleon Alvarez. Kung maalala nyo, di ba? Kung maalala nyo, isiniwalat nung anak ni Pantaleon Alvarez yung di umano na pagpapatayo niya ng malamansyon. Hindi malamansyon. Mansyon talaga. Di ba? Mansyon talaga para doon sa jowa na binuking nung kanyang anak. Biruin mo mga boss G Pamuser ha. Ang laki nung mansyon. Bilyon yata ang halaga no? Tsaka ito si Bebot Alvarez, kung maalala nyo din naging parte nung kanilang mautog-mautog. Naalala nyo po yun? Yung medyo nagdelikado yung kanyang sinasabi na bumaklas ng suporta ang mga militar sa Pangulo o sa gobyerno, mga bossing. Kinabahan ho ito Oo, kinabahan ho yan. Bakit mga kababayan? Pagkatapos niyang sabihin yon at napuna siya nung mga kapwa niya, mga mambabatas, at ng mga ibang mga Pilipino, bigla hong natahimik. Halos 3 linggo ho yatang hindi nagdadadaldal, mga bossing. Eto babasahin ko, mabilisan lang Pinagawan niya ng mansyon si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya dito sa Botanical. Ang nagpagawa noon si Congressman, naka-acquire siya ng 20 hektarya. Biruin mo, 20 hektarya na property dito, tapos doon niya pinatayo yung mansyon ni Jen. Ginawa talaga yan para kay Jen, yung girlfriend ni Papa, ni Kong Bebot. Lahat ng mga Class A na magagandang kahoy, materyales, ang alam ko nga, pinagmalaki pa ni Jen noon. Yung bintana raw parang imported na galing somewhere. Boss Mark, dati nagbablog yan. Legalize marijuana daw. Sino? Anton Almeida. No? So ayan, nilinaw niyang wala silang kinalamang magkakapatid sa road to mansion ng kanyang ama at hindi rin umano sila tumira roon dahil may kanya-kanya silang bahay. Yari ka, Bebot Alvarez. Di po ba? Halata, yung kanilang mga ginagawa, pagpapabagsak lang kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon, ilang taon na? 2 taon na kinakalaban nila si Martin Romualdez. 2 taon na din mga boss chief Pamuser, na wala silang ipinapakitang dokumento or ebidensya laban kontra kay Martin Romualdez. Si Bebot Alvarez. Ewan ko dyan. Gano'n naman ang mga tirada nila Ngayon mga boss chief Pamuser, dakuin na natin. No? Dakuin na po natin mga kababayan. Naku, ito si Boss Jewel. No? Si Boss Jewel, may papakita ko sa inyo mga bossing. Meron tayong video at meron tayong mga litrato mga kababayan na isinare nga po nung mga